Mga kaibigan, isang magandang gabi ho sa ating lahat. We are just here today na kung saan tayo po ay mag-iingat po sa mga nangyayari pong mga pagyayanig po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa or sa buong mundo, mga kaibigan, around the world who are experiencing for this earthquake, mga kaibigan, no? Especially Davao. Kung alam ba ho natin, mga kaibigan, ay ito po'y hudyat na kung saan ay ipinagpaubaya ng Diyos sa atin ang lahat ng kanyang ginagawa. Kung ito man ay isang palatandaan, it's a reminders for everyone na kung saan tayo po'y manalangin sa Diyos. Mga kaibigan, manalangin po tayo ng taimtiman para sa Diyos, na kung saan ito po ay ipinagkakaloob niya sa atin. Ama po naming Diyos, maraming salamat po sa mga biyayang mga pag-iingat at yung mga pagliligtas po sa aming buhay, Ama, na kung saan ay ibinibigay niyo po sa amin ang lahat, Ama. At sana po sa mga pagyayanig ng iba't ibang bahagi ng mundo, Ama, alam po namin na sa iyong kalooban po ito, sapagkat po kami ay iyong sumusunod, na kung saan ang ibang sangkatauhan po sa buong mundo ng iyong ginagawa ay dito sa ibabaw ng lupa ay gumagawa ng kasakiman. Ito po ay isang palatandaan ng kasakiman ng tao, kakurakot sa mga tao sa iyong bayang itinatag, Ama. Sana po, Ama, makikita nyo ang aming ginagawa para sa bayan ng iyong tinatag dito sa lupa. Maraming salamat po sa mga biyayang mga pag-iingat at yung mga pagliligtas po sa buhay namin. Ama po naming Diyos na nasa langit, tulungan niyo po kami, subaybayan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin sa malawakang paglalakbay sa mundong ibabaw na ito. Ama po naming Diyos, alam po namin na babalik at ito po ay masisilayan ng tao sapagkat po darating ang panahong ito. Ama po naming Diyos, hilingin po namin ang iyong kalooban sa aming malaking pagkakasala at pagkukulang sa iyo, na kung saan ang ibang tao, Ama, ay hindi po ito naiisip. Itong mga pagyayanig na ito, Ama, ay isa po ito sa palatandaan na ang buhay ng tao ay pinag-aari mo po, Ama. Ama po naming Diyos, maraming salamat. At ito po, mga kaibigan, ito po ay isang palatandaan po sa ating buhay na kung saan ang buhay ho ng tao ay pinagmahi-maari po ng Diyos, no? Siya po ang lumalang sa mundong ibabaw na ito at siya po ang may karapatang maniningil sa mga ginagawa ng tao. Lalong-lalo na alam po natin, no, kung babasahin po natin sa Jeremiah chapter 10 verse 10, no? Basahin po ninyo 'yan. Kung kailan nangyari, it's around 10 o'clock sa Cebu. Dito sa Mindanao, Davao region, ang earthquake naman ay nangyayari, it's around 10 o'clock. So, anong palatandaan natin? It's nasa 10 buwan na ho tayo, no? Mga kaibigan. So, Jeremiah chapter 10 verse 10. It is a coincidence ba ito? Hindi po ito coincidence. Nasa Biblia na ho lahat. Nasa kung babasahin ho natin, including yung pamumuhay ho natin, lahat ng ginagawa ho natin. That's why always we say in chapter 3 verse 1 to 7 in Ecclesiastes, lahat po dyan ay lahat ba ang ginagawa ng tao, no? Nakalagay ho dyan sa Biblia. They are quoted all in the Bible, including from the accountings, the hair of our heads, mga kaibigan. Kaya kahit pati buhok, alam ng Diyos kung ilang bilang na buhok ho natin, mga kaibigan. Kaya nga pala, ang mga taong hindi na po matatakot, kukulimbat, kukurap ng mga pera ng taong bayan, ito na ho yung kabayaran sa ating lahat, mga kaibigan. Wag na tayong mag-blame ng mga tao dyan. Bayad ho ito. Damay-damay na ho tayo. Kasi if the God will put it into judgment and reminders, hindi po isa lang. Lahat ho.
Kasi ang mundo ay kanyang pinagmamayari at kanyang minamahal. Kaya, huwag na tayong magsabi ng kung ano-ano pa. Lahat ho tayo mananagot. We cannot to blame each other. We cannot blame one another. It is our fault. Our fault. That's why God put into reminders, earthquake, hurricanes, and many others.